Amen. So, let's proceed with our topic. Ang ating topic is entitled, The Process of Healing. At yung book na yan, Proverbs chapter 3, alam na alam niyo yan. Yung sikat na verse dyan ay verse 5, Trust in the Lord. Pero hindi yun ang kinuha natin. Yung verse 8. Okay? At siguro basahin muna natin yung verse. I don't know, pagkakasunod-sunod ng slide. Yung verse muna. Proverbs chapter 3, verse 8. Ang sabi po doon in the English version muna, it will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Sa Tagalog, para iyan o iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Okay, stay lang there. Tingnan niyo mo yung verse na yan. Na seeing it out of nowhere sa wisdom literature, na ito pa lang si Solomon ay may concern din siya sa healing. Okay? And there are around 6 verses sa Proverbs patungkol sa healing. Wala tayong time para tingnan yan. Pero there are 6 verses. Pero tingnan nyo uli yung verse. Yung it will be healing. Mamaya tingnan natin, ano ba yung it na yan? Ano ba yung para iyon? It will be healing to your flesh at inulit pa. Refreshment to your bones. Para iyan sa ikabubuti at ikalalakas. Sandali. May healing na pinag-uusapan na topic, Ate Janet, sa Proverbs. Kala ko tungkol lang yan sa pagiging mabuti, pagiging righteous, pagkakaroon ng wisdom. Meron din pala. Kaya, mga kapatid, if you read wisdom literature like Proverbs or Ecclesiastes or iba pa, makikita nyo rin yung mga verse niya. Now, punta tayo sa main idea. Main idea. Healing is a process. Sabihin nyo nga, healing is a process. Okay, may kulang lang ano. Healing is a process that is available to people who commits to consistent obedience to God, of God. Tagalog, ang pagpapagaling ay proseso na magagamit ng mga tao na nakatuon sa patuloy na pagsunod sa Diyos. Brethren, healing is a process. Okay? Hindi ibig sabihin, uminom ka na gamot, magaling ka na agad. Hindi, it takes time. Healing is physical, spiritual, and emotional. Pag nagpipray ka ng healing, hindi lang yan yung karamdaman mo, yung sakit mo sa katawan or something, kundi kasama din dyan yung spiritual healing. Maraming mga tao may sakit spiritually, hindi lang physically. Minsan, wala man sakit physically, pero may sakit spiritually. And there are people who are sick with emotional sickness. Kaya nga nagkakaproblema eh. Kaya nga may mga bad attitudes. Did you know ang bad attitudes ay a sign na merong emotional sickness? Yung hindi makontrol na galit, yung hindi mabagong mga bad attitudes, those are signs na meron sakit. Ang tao na yon emotionally. Physical, madaling malaman yan. Okay? Kapag sumasakit ang tiyan mo, okay, at parang gusto mong pumunta sa isang secluded na area, alam mo na ang solusyon doon. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, wala akong sakit. Hindi ako napupunta ng CR. Hindi. Kailangan mong tugunan yan. Pain, okay, P-A-I-N, ay senyales na ang katawan ay may sakit. Halimbawa, sumasakit ang ulo mo. Pag ang isang tao na i-stress, there are at least 2 signs. Yung sumasakit ang ulo, yung iba sumasakit pa ang bewang, pati ang tuhod. Okay, so iba na yun. Kaya pag sumasakit ang ulo, may problema ako, sumasakit ang ulo ko. Iba naman, pag may problema, parang kakaroon ng indigestion. Ayaw ko ba, parang hindi pa maganda pakiramdam ko. Pero that came after niya magka-problema. Yun yung mga sign, yung pain na yun. Yung emotional pain na parang, hindi ko kayang tanggapin yung kanyang sinabi. Yung nangyari na to sa buhay ko. That's pain.
So yung pain na yun ngayon ay nagsasabi sa'yo, you have a sickness na kailangan matreat. Pag binaliwala mo yung pain, okay, pag ay okay lang yan, mawawala din yan. Later on, yung pain na yon ay, I don't know, mag-mutate or magiging sickness na siya na minsan incurable na. So, I'm talking about physical, spiritual, and emotional. Now, sa buhay natin, since healing is a process, at ang healing ay kailangan natin yan physically, spiritually, and emotionally, tingnan natin ngayon yung healing process according sa Proverbs chapter 3, verse 8. Okay, balikan muna natin pala yung Yan, God's healing process according to Proverbs 3:8. Balikan lang muna natin madalian yung main idea. Main idea again, healing is a process. Kaya sabihin nyo nga po, healing is a process. Hindi ibig sabihin nagpunta ka ng church ngayon, pag uwi mo, okay ka na. No, may gagawin ka. Okay? And it involves dalawang C. Commitment and consistency. Balikan natin. God's healing process according to Proverbs chapter 3, verse 8. Number 1. Healing is a process. Okay. Healing is a process. At ang nakakatuwa dito mga kapatid, yung word na healing and refreshment sa English Standard Version, yung doon, yung kumbaga yung implied meaning ay yung healing process, at yung refreshment. Ginagamit lang to sa mga beauty treatment. Rejuvenation. Wow, ang arte ng konti. Sabihin nyo nga rejuvenation. Okay, ano ginagawa pag sinasabing rejuvenation? Yung gusto mong bumata ng mga 20 years, daddy. Naku, magdi-date si daddy at si mommy kay Belo. Okay? Gusto namin bumata ng 20 years. Okay? Nako, siyempre, may presyo yun. Pero ganun pa man, may process na gagawin. Available yan. Okay? Gusto ko medyo numipis ang kilay ko o umayos ang kilay ko. Okay? Part ng rejuvenation, especially on the skin. Pero what do I mean by this, mga kapatid? Listen here, mga kapatid. Kung ang tingin mo sa process ay miracle equals magic, then nagkakamali ka. Merong quick process, merong long process, pero it's still a process. Tandaan mo, it's a process. Example lang, yung quick healing. Yung babaeng dinudugo for 12 years, anong ginawa niya? Nagkaroon muna siya ng mindset, daddy. Gusto kong gumaling. At ang kagalingan ko yung mama na yun na hinahabol ng mga tao na hindi ko mahawakan sa dami ng tao, pero I will do this. Nagplano na siya ngayon. Hawakan ko yung kanyang laylayan and then bahala na. At yung continuation ng process, si Lord na ang nagtuloy. Pero may process. She believed. Okay? She believed for healing. Nakita niya ang source of healing niya. And then, nakita ng Lord napansin na ni Lord, nag-out yung power sa kanya. At si Lord ang nagtuloy ng healing process. At sa dulo, ang sabi ng Lord, you are healed. Sinelyuhan yung healing. So it's a process. Even emotional sickness, halimbawa ako ay taong maasarin. Is there healing para sa isang taong maasarin? Yes. Sa taong magagalitin? Yes. Kasi pwede na, by the way, sabi ng Bible, pwedeng magalit. Tingnan mo ang katabi mo. Pwede naman pala Oo. Ang sabi ng Bible, sa iyong galit, may provision nga lang. Huwag kang magkasala. Pwede kang magalit. Yeah. Galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos sa nagkakasala. Nagkakasala ang Diyos? No. Kasi righteous siya. So sa atin mga kapatid, just believe this thing. Healing is a process.
Yung mga umaattend ba ng church, dahil umaattend ka ng church, healed ka na? No, you're in the process of healing. Perfect ka na ba? Perfect na ba ako? For sure, hindi. Pero umaattend ka ng church, hindi dahil perfect ka. Umaattend ka ng church kasi pinuproseso ka ng Panginoon. No, if you cut the healing process, sino ang may problem? Ang magkaka-problem. Di ba? If you cut the healing process, there will be problems, mga kapatid. Pero again, this is God's word. There will be healing process and there will be rejuvenation. Pangalawa, mga kapatid. The healing process involves, pakibasa, pakilakas, mas malakas. The healing process involves obedience. Parang simple lang pagkasabi ng doktor, di ba? Oh, pag binunutan ka ng ngipin, sasabihin ni doc sa'yo, okay, ito ang mefenamic acid. Pagka sumasakit inumin mo lang yan, pero ito para sa mamaga yan, kailangan mo uminom tuloy-tuloy yan. Tapos wag ka munang iinom ng mainit na tubig. Kailangan lang, medyo cold drinks lang o something, basta para hindi, lahat sinuway mo. Hulaan mo kung ano mangyayari sa'yo. Dok, bakit namaga? Dok, ba't nagdudugo? Tinanong ka, uminom ka ba na mainit? Oo, yan pala eh. You see, yung healing has a process and at the same time, it involves obedience. Di ba? It involves obedience. Anywhere you look sa Bible, mga kapatid, when it comes sa pagpapagaling ng Panginoon, yung 10 lepers, ang sabi doon ng Lord, humingi sila ng awa sa Panginoon. And then sabi ng Lord sa kanya, magpakita kayo sa pare, sa high priest. Wala pang gumaling sa kanila, pero sumunod yung 10. Sandali, wala pang gumagaling sa inyo, sumunod na kayo? Ay, oo, sabi kasi. At nung pagsunod nila, yung process of healing nangyari. After nilang sumunod. And then out of 10, isa nakaisip, sandali, bago pumunta sa high priest, babalik muna ako sa Diyos para magpasalamat. Ang sabi ni Christ, ba't 10 kayo, ba't isa lang bumalik? At foreigner pa. Because of that, you're healed. You see, another story in the Bible na na-seal yung healing. You see, mga kapatid, healing is a process. And when it comes to obedience, 2 C ang importante. Obedience starts with commitment. Kailangan mo nang mag-commit eh. Hindi ka pwedeng magsabi, susunod ako pag binless ako. Hindi. You start with commitment. Susunod ako, binless ako o hindi. Basta susunod ako. May utos eh. At consistency ang kasunod nun. Okay? Susunod ako every time. Susunod ako pag gusto ko lang. Walang consistency yun. That's incomplete obedience, mga kapatid. Pag naisipan mo umattend ng church, tuloy-tuloy mo na. Pag nasimulan mo magbasa ng Bible, kaya tinatamad ka, the best time to read the Bible ay pag tinatamad ka. Alam niyo ba yon? Kahit wala ka maintindihan, pinakita mo sa Diyos, Lord, ako ay sumusunod sa iyo. Consistency. Okay? I once talked with a person na merong alcoholic problem sa Laguna. Other church ito, pero nilapitan niya ako during yung pastor's meeting many years ago. Sabi niya, Pastor, ano tinuturo mo sa mga tao na alcoholic? Agad ang tinanong ko, sabi ko bago kita sagutin, tanungin ko muna, ikaw ba yun? Hindi, gusto ko muna. Sabi ko, hindi kita sasagutin, ganti mo ko sinasagot. Kailangan ba yun? Yes. Ako yun. Okay. So, tinansya ko siya, nasa 50s yung mama, at sabi ko, may family po kayo? Okay. But doon sabi ko sa kanya, una-una yung dapat gawin ay, huwag niyo unti-untiin, biglain niyo. Meron ba kayong any alcoholic beverage sa inyong ref? Sabi niya, meron. Siyempre, meron pang stock. Sabi ko, mukhang talaga to. Sabi ko, pero ang tanong, gusto mo ba talaga? Baka hindi ka pa decided. Kasi kung hindi ka decided, nonsense na malaman mo yung next kong gagawin, sasabihin.
So, ginawa ko, parang nilalayo ko sarili ko sa kanya, mag-isip ka muna. Kasi kung hindi ka decided, walang sense itong sasabihin ko sa'yo. Magkakaroon ka lang ng information. At magkakaroon ka ng reason para i-reject yung information. Kasi ayaw mo naman talaga in the first place eh. Diba? So after mga 20, 40 minutes, lumapit ulit sa akin. Sabi niya, sige basta decided na ako. Talaga, sure. Okay. Kung decided ka na ganito, malapit na babae mo rito. Sabi niya mga 2 kanto. Okay, break time ng seminar. Gawin natin ganito. Umuwi ka saglit, and pag uwi mo, itapon mo lahat na meron ka. Sabi niya ngayon, ha? Sabi ko ngayon na, meron kang 10 minutes siguro po bago bumalik. Kung malapit lang naman. Sigurado ka, Pastor? Unless na hindi ka pa decided. Uwi siya ngayon. Sige, Pastor, uwi siya. Sabi ko, baka tinapon mo pero nakasahod yung malaking timba, ha? Hindi naman. So, sa madaling salita, sinunod niya pala. And then later on sabi ko sa kanya, kasi ginaya ko lang to sa Alcoholics Anonymous. Yung pinakadulo noon, 11 steps yan eh. Yung pinakadulo na ito, sabi ko ganito, for the next 1 month, maghanap ka ng isang mama na alcoholic. And then tulungan mo siya na magbago. At least isa. Doon siya nagsabi na parang, Pastor, mahirap ata yan. Sabi ko, unang-una, Christian ka. Pangalawa, naniniwala kang anak ka ng Diyos. Pangatlo, sabi mo kanina, mahal mo si Jesus. Kung oo ka sa lahat ng mga yan, you have every reason and you have every resource para gawin ito. Sa maling salita, hindi ko na nakita yung mama na yun afterwards, pero nag-iwan ako sa kanya ng gagawin. Brethren, this is my point. Kung ikaw ay gusto mo talagang sumunod sa proseso ng pagpapagaling ng Panginoon, kailangan decided ka, willing kang sumunod, at yung pinakadulo, take somebody along. Amen? Halimbawa, ang healing process involves God's Word. And by the way, may sinabi sa Bible na ang Word of God brings healing. Hanapin nyo na lang. So, kung magkukumit ako sa Lord na magbabasa ng Bible, every day, then I tell you, there's a spiritual healing na nangyayari every time you read the Bible. Believe me, mga kapatid, hindi ito magic, kundi part ito ng healing process. And if you want na mas solid ang healing mo, physically, emotionally, spiritually, tulungan mo yung iba. Kasi, ang ibig sabihin nun, twice kang natututo. Natututo ka para sa sarili mo. Pangalawa, natuturuan mo yung iba, and you learn some more. Gets? Amen ba? Yung healing process, again, punta tayo sa magagalitin. Humanap ka ng ibang magagalitin. Tulungan mo siya na huwag maging magagalitin or magtulungan kayong dalawa. Kasi kailangan mo ng kapartner sa healing process. Amen ba? Kailangan mo ng kapartner. Dito sa story o doon sa Proverbs chapter 3, yung healing process doon sa anak ay binibigay ng father. My son, ang sabi doon, anak, huwag mong kalilimutan ang tinuturo ko sa'yo. So, ibig sabihin, yung anak na ito ay may kapartner sa healing process which involves pagsunod sa Diyos. Now, ang tanong, do you have a partner na pinayagan mo siyang i-correct ka? Na kahit masakit ang sasabihin niya, papayagan mo for the sake na ma-heal ka at siya din, pinayagan ka niya para sabihan mo siya, for the sake na ma-heal siya. Dapat meron. Kasi kung wala, ay okay lang ako, Pastor. Yung process ay nahampen. Yung process ay pwedeng magpatuloy, pero short-lived kasi walang kapartner. Di ba, may tinatawag ng partners in crime eh. Yung mga pulis nga, di ba, pag dinideploy, may kapartner. Nung dineploy ang mga disciples, laging by twos. Okay? Noong yung pinapasok yung mga hayop kay Noah, sa Ark ni Noah, by twos. This means, mga kapatid, na mas nagkakaroon ng solid na pangyayari sa buhay natin whenever may kapartner tayo.
Hindi tayo perfect, hindi rin perfect yung kapartner natin, pero agree kayong dalawa, let's go to the process. And bigyan nyo ng 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon ang sarili nyo. At makikita nyo after 2024, December, bro, ano na nagbago sa atin? O nga, napansin ko, hindi na ako ganun ka magagalitin kung yun ang issue. Kung yun naman tungkol naman sa ibang mga bagay, o nga 6 months na ako, ganito. Balik tayo dun sa mama pala na sinabihan ko. Yung sa Laguna. Sabi ko sa kanya ganito, petsahan mo ang sarili mo ng 61 days. Anong ibig sabihin ng pastor? 61 days, dapat hindi ka iinom. Kung according sa'yo, gusto mo na isuko yan, then huwag ka uminom na kahit na anong alcoholic beverage. At halimbawa na 3 days ka na, on the 4th day, pumalya ka, back to 0. Yung 61 days. Kasi dapat consistent eh. Dapat may commitment. Dapat consistent. So, hindi ko na alam kung ano nangyari doon na, pero I've done this style na ganito sa marami-raming tao na. At may mga ilan na nakaka-1 buwan na, naku, pastor, nagpumalya, balik na naman ako. Sabi ko, sorry, 61 days ang commitment. 61 days ang consistency. Sa atin din, mga kapatid, I would suggest, tingnan nyo ang sarili nyo for the next first 2 months ng 2024, January and February. Kung anumang area ng buhay mo ang kailangan ng healing, spiritual, physical, emotional, be committed doon. And then be consistent doon. Have a partner and then bilangan mo ang sarili mo ng 61 days. Nasusunod ako sa Diyos, ano man ang dealings nyo with the Lord, ano man yung sa doktor, ano man sa ganon. I've heard someone na dati 3 times a week na tawag dito, nag-dialysis. Lately, 2 times a week na lang. Next time, maririnig nyo. Okay? Amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon doon. At ito pa, mga kapatid. The commands are already revealed. Hindi mo na kailangan hanapin. Sabi nga sa Proverbs chapter 1, wisdom cries out in the marketplaces. Kumbaga, may wisdom sa lahat ng bagay kahit wala sa Bible. Pero sa Bible, nandun na talagang pinakatamang wisdom. Now, let me read sa inyo yung verses lang na ito without explaining, pero just listen. Ang salita ng Diyos, Proverbs 3 verses 1 to 8. Here are the commands. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo ang iyong puso, sa iyong puso ang mga itinuutos ko, sapagkat ito ay magpapahaba at magpapaunlad sa iyong buhay. Manatili kang mapagmahal at matapat. Alalahanin mo lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. Magtiwala ka. Ito na yung Proverbs 3:5. Trust in the Lord. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. That's commitment. That's consistency. At itinuturo niya sa iyo. Huwag mong isipin na napakarunong mo na, matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. And here comes verse 8. Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas mo. Ano yung iyon? The commands. You obey the commands para iyan sa kabubuti mo. At walang kamatayang payo ng mga parents natin. Anak, yung mga utos ko na to, hindi ito para sa akin. Sino nakarinig na nakarecord pa? Sinasabi namin ito sa'yo, anak, hindi para sa akin. Di ba, Eljul? Alam mo yon, Eljul, di ba? Amen ba? O anak, sinasabi, ang kulit-kulit na nanay ko, kulit ng tatay. Oh, makulit na kami. Basta sinasabi namin ito, papasalamatan nyo kami pag nagkapamilya na kayo. Alam niyo yung mga litanya na yan. Alam niyo yan. Alam niyo yan. It's in the Bible. Amen? Praise the Lord sa mga nanay, mga tatay na makukulit. Salamat sa Panginoon dahil may mga nanay na makukulit, na gumagabay sa mas makukulit na mga anak. Salamat sa mga tatay na mas makulit kaysa makukulit nilang mga anak.
It's all for the good. Amen ba? Number 3. The healing process, itong pinakamatindi, involves God. So meron ka ng kapartner, kapwa mo Kristiyano, and then there's God. Bakit ang healing process kasama ang Diyos? Balikan niyo ang Proverbs chapter 3 verses 1 to 7, hindi lang commands ang nandoon. There are promises. Even sa verse 8, nakalagay doon, ano sabi sa verse 8? It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Promise ni Lord yun. At pag nag-promise ang Panginoon, may kasamang, ang tawag ito, yung kanyang pangingialam. Question, pinayagan niyo ba ang Diyos na makialam sa buhay niyo? Sino dito, pakitaas ang kamay, na pinayagan niyo na ang Diyos na makialam sa buhay ninyo? Wow, you've made the best. Amen, palapakan natin ang Panginoon. That's a good choice, mga kapatid, na pinayagan mo ang Diyos. Okay? By the way, ibang word sa pinayagan ang Diyos na makialam sa buhay mo, yung heavy word dyan is surrender. Pababawin mo, pinayagan mo ang Diyos na makialam sa buhay mo. Salita ng mga tao na may sariling buhay, sariling mundo, at sariling pananaw, wag mo akong pakialaman, itong gusto ko. Pero yung tao na nag-surrender sa Diyos, Lord, pakialaman mo ang buhay ko, isaayos mo ito. Then kapag yan ang sinabi mo, more than willing ang Diyos na ikaw ay bigyan ng healing and rejuvenation. Pero papasok ka sa process. Even yung paghingi ng tawad sa Diyos, mga kapatid, hindi ibig sabihin humingi ka ng tawad sa Diyos, that's it. Hindi, healing is a process. Even ang pagpapatawad is a process. Tinyo, kung, ito sabi ni iba, kung pinatawad na ng Diyos yung past, present, and future kong kasalanan, ba't ko pa kailangang humingi ng tulong? Ng kapatawaran para isang mama o isang bata, isang youth na nag-pray dati sa isang summer camp. Okay, I was there. Sabi, Lord, pinag-pray po namin yung pagkain namin ngayong almusal, mamayang tanghalian, at mamayang gabi. Aba, para di na siya mag-pray every meal. Pwede ba yon? Pwede din naman. Pero bakit gusto ng Diyos na humingi ka ng tawad sa Kanya pag nagkakasala ka? Dahil ba hindi Kanya pinatawad? Doon sa present sin mo? Hindi. It's for you. It's for me. Lord, ito nga kaya nga, I don't believe in yung mga salita na kung nagkasala ako. Ibig sabihin, hindi ka aminado. Halimbawa, napatawad na Diyos yung future na kasalanan ko. Amen? Nagkasala ako ngayon. At may conviction. Ano ba yan? Sobra ang sukli nung sa jeep, pero hindi ko sinauli yung sobra. At inisip ko na blessing ni Lord. Di na ako convict ka. May ka na sorry. Lord, patawarin mo ako. Pangalanan mo. Anong kasalanan yon? Anong kasalanan ang hindi mo binalik yung sobrang sukli? Aray ko. May nagsabi, nakakaw daw. Okay? I mean, pangalanan mo kung nagsinungaling ka, huwag mo sabihin sa Diyos, Lord, kung nagsinungaling man ako. Nagsinungaling ka ba? Oo, o di sabihin mo na nagsinungaling ako. Kung hindi naman, nagsinungaling ka ba? Hindi. O wag mo sabihin kung nagsinungaling. Hindi ka naman nagsinungaling eh. Part ng healing process is you take responsibility sa pagkakamali mo. Lord, nagsinungaling po ako kanina. Sinabihan ko siya na maganda. Di ba? Lord, nagsinungaling ako kanina, tumingin ako sa salamin at sinabi ko, ang gwapo mo. Di ba? Mga tipong ganon. Or whatever. Guess nyo mga kapatid, you take responsibility sa kasalanan mo. Pangalanan mo. And then kung yung kapartner mo, na part ng healing process mo, kausapin mo. Bro, alam mo ba? Kahapon, nagsinungaling ako. No? Ganon, bukod pa doon, nagnakaw ako. Ha? Oo, kasi sabi ni Siyang, pag nanakaw daw yun eh. Ang alin? Yung sinuklian ako ng driver ng jeep, sobra. Tapos alam ko sobra, pero bumaba ako. Pero na-convict ako. Okay? Anong gagawin mo?
Okay? So yung mama na yun ngayon, pwede mag-pray para sa'yo. Sa James, nakalagay diyan, sino sa inyo ang nagkasala, ipatawag ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin siya. At anumang kasalanan niya, siya ay patatawarin at pagagalingin. Did you know sin is a sign na ikaw ay may spiritual problem? Hello? Alam niyo ba na kung ikaw ay nagkakasala, which is totoo naman sa atin lahat yan, kung anong kasalanan mo, in that area, meron kang spiritual problem. Okay? In that area, kailangan mong sundin ang Diyos para ikaw ay pagalingin ng Diyos. Brethren, so much, ang daming dapat na pagalingin si Lord sa atin. Kaya nga tayong lahat ay nasa healing process. I'm a Christian, but I'm not perfect. Pero I'm in this healing process. And sometime soon, many years from now, whatever season, imimit ko ang Savior ko. At ang pangako sa akin ni Lord ay ihaharap niya ako sa Ama ng malinis, walang batik, at talagang puro sa paningin niya. Yung process na to involves God and it involves Jesus Christ. Kaya mga kapatid, in conclusion, reap the benefits of God's healing by committing and being consistent in obeying God's will and purpose. Tanggapin mo yung healing benefits. Totoo kang malaya pag nasusunod mo ang Diyos. Pag hindi mo nasusunod ang Diyos, I don't think so na malaya ka. Tanikala ka ng kasalanan na yun or whatever evil or wicked na ginagawa natin. Pero kung ikaw ay lalapit sa Diyos na may pagpapakumbaba, God will start the healing process. My son, pay attention to my words, ang sabi ng Proverbs. And then, kapag nagawa mo yon, ang Panginoon ay bibigyan ka ng commands na parang doktor. At pag sinunod mo ang mga commands ng Diyos, yung process of healing continues. At yung process of healing na yon ay hindi nakamatsyag na ang Panginoon. Titingnan ko, nagkakamali ka, mali na naman tong anak ko. Hindi. He is involved doon sa healing process. Nandoon siya kasama mo. Kung New Testament ang pag-uusapan, ang Holy Spirit na nasa sayo ay involved sa healing process. The Word of God is involved. Ang Holy Spirit is involved. The church is involved. Hindi man lahat, pero there is at least one person na alam ang kaso mo o alam ang katatayuan mo sa Panginoon. And then that person ay may karapatan na i-correct ka, same goes sa kanya. At yung healing process, kasama ang Diyos. And you see yourself na, last year ganun ako, ngayon mas maayos na ako. So, 2024 is coming, mga kapatid. Ipagpatuloy natin, kung hindi pa man simulan, okay, simulan ang healing process ng Panginoon for you, our family, and the church. And I tell you, walang sure ball ito, mga kapatid, kasi ito ang sabi ng Bible. Let's all stand up and let's pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lift up your hands to the Lord, mga kapatid. This time we will